Bismillah. Alam mo ba na mayroong Kaaba din sa langit na nilalakaran ng mga anghel gaya ng ginagawa natin sa lupa? At alam mo rin bang may isang puno sa impyerno na bungay kasing pangit ng ulo ng mga demonyo na siya namang pagkain ng mga makasalanan? Ito ang mga nakita mismo ni Propeta Muhammad. Sa kanyang pag-akyat sa langit, isang gabi ng hiwaga at liwanag, dinala ng burak si Propeta Muhammad. Mula sa Makkah, tumigil sa Jerusalem, at mula roon, inakyat siya ng mga anghel patungo sa mga palapag ng langit. Doon, nakita niya ang mga nakamamanghang hindi pa nakita ng mata at mga bagay na di kayang abutin ng isip ng tao. Nakita niya ang tahanan ng mga anghel, ang Baitul Ma'mur, ang puno ng kaparusahan, ang Zakkum, ang hardin ng walang hanggang kaligayahan, ang paraiso, at ang apoy ng walang hanggang pagsisisi, ang impyerno. Isang paglalakbay na hindi lang para sa kanya, kundi para gisingin ang ating mga puso. Ito rin ay nagbibigay babala para sa atin na paghandaan natin. Ang Baitul Ma'mur, na tahanan ng mga anghel, at ang puno ng Zakkum, na sumpa sa mga nagkasala. Sa ikapitong palapag ng langit, nakita ni Propeta Muhammad si Propeta Ibrahim, alayhisalam, na nakasandal sa tabi ng Baitul Ma'mur, na napakaganda, napakalaki at napakaliwanag. Ito ang tinatawag na Baitul Ma'mur. Ayon sa Propeta Ibn Tupam, ito ang Baitul Ma'mur. Araw-araw ay pumapasok dito ang 70,000 mga anghel, at kapag lumabas sila, hindi na sila kailanman muling babalik dito. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Isipin mo, bawat araw 70,000 anghel ang sumasamba kay Allah sa Baitul Ma'mur at wala ni isa sa kanila ang nauulit. Ibig sabihin, walang katapusan ang bilang ng mga anghel at walang tigil ang pagsamba kay Allah sa langit gaya ng ating pag-ikot sa Kaaba sa lupa. Ang Baitul Ma'mur ay nasa tapat ng Kaaba, ibig sabihin, kung paano ang mga tao ay umiikot sa Kaaba sa lupa, ganoon din ang mga anghel sa Baitul Ma'mur sa langit. Dito makikita ang kadakilaan ng pagsamba, na maging ang mga anghel ay hindi tumitigil sa tawaf at sujud kay Allah, at wala ni isa man lang sa kanila ang sumusuway sa utos ni Allah. Subhanallah. Tandaan natin mga kapatid, ang Allah ay hindi kailangan ang mga pagsamba natin. Tayo ang nakakailangan ng kanyang awa at habag. Ano ang puno ng Zakkum? Sa kabilang dako, ipinakita rin kay Propeta Muhammad. Ang nakakakilabot na puno sa impyerno, ang puno ng Zakkum. Sabi ni Allah sa Quran, tunay na ang puno ng Zakkum ay pagkain ng mga makasalanan. Tulad ito ng tinunaw na tanso na kumukulo sa tiyan. Surah Ad-Dukhan, 44, 43 hanggang 46. At sa Surah As-Saffat, 37, 62 hanggang 68. Ang mga bunga nito ay parang ulo ng mga demonyo. Ang ugat nito ay nasa pinakailalim ng Jahanam at ang mga bunga nito ay sumisiklab na apoy. Kapag kinain ito ng mga taong tumanggi kay Allah at sa kanyang mga sugo, kumukulo ang laman loob nila tulad ng kumukulong tubig. Ang halimuyak nito ay nakakasulasok. Ang lasay mas masahol pa sa kamatayan. At hindi ito nagbibigay ginhawa. Ito'y simbolo ng kasinungalingan, kayabangan, at pagtakwil sa katotohanan. Habang ipinapakita sa kanya ni Jibril ang mga tanawin ng impyerno, Jahanam, nakita niya ang mga taong pinarurusahan dahil sa kanilang mga kasalanan. Mga mapanlinlang at sinungaling, mga nandaraya sa negosyo. Nakita niya ang mga taong nilulublob sa ilog ng dugo habang tinatamaan ng mga bato. Ito ang mga nang-aabuso sa kalakalan at kumikita sa pandaraya. Sahih al-Bukhari, Hadith number 7,047. Mga babae na nagpakita ng katawan at nang aakit. Sinabi ng Propeta Muhammad,
May dalawang uri ng tao sa impyerno na hindi ko pa nakikita sa aking panahon. Ang mga kababaihan na nakadamit, ngunit hubad, nagpapalayo at nagpapahulog sa iba sa tukso. Ang kanilang buhok ay parang umbok ng kamelyo. Hindi sila makakapasok sa paraiso at hindi nila maaamoy ang halimuyak nito. Sahih Muslim, Book 40, Hadith 6,840. Mga nanakit at pumatay. Nakita niya ang mga taong lumalangoy sa dagat ng dugo, sinasaksak ng mga espada. Sila ang mga pumatay ng inosente at lumabag sa batas ni Allah. Sahih al-Bukhari, Hadith 6,533. Sahih Muslim, Hadith 1,006, naraan 78. Mga mapagmataas at matigas ang puso. Nakita niya ang mga taong dinudurog ng malalaking bato. Sila ang mga tinatanggihan, ang katotohanan, at ayaw sumuko sa kalooban ni Allah. Mga hindi nagdarasal. Sahih Muslim, Hadith 82. Mga nagzina. Sahih Muslim, Hadith 17, Sahih Bukhari, Hadith 6,828. Ipinakita din ang paraiso. Ipinakita kay Muhammad ang mga hardin, ilog at palasyo ng paraiso. May mga ilaw, ginto, perlas at marmol. Ang bawat halaman ay nagbibigay ng prutas sa bawat oras. May mga ilog ng tubig, gatas, alak na, hindi nakakasama, at honey. Surah Muhammad 47:15. Ang mga tao sa paraiso ay masaya, payapa, at walang pagod, sakit, at kalungkutan. Nakita niya ang palasyo ng isang tao na may pinakamalaking pananampalataya, punong-puno ng ginto at hiyas. Ang lahat ng naninirahan sa paraiso ay may kani-kanilang bahagi ayon sa kabutihang ginawa sa mundo. Nakita niya ang anghel na naghahain ng pagkain at inumin na hindi nauubos. May mga ilaw mula sa mukha ng mga mananampalataya. Nakita rin niya ang mga asawa at kaibigan na nagpakasaya sa paraiso. Ang lahat ng nakarating sa paraiso ay may walang katapusang kaligayahan, kapayapaan, at karangalan. Basit, ang nakikita ni Propeta Muhammad sa paraiso ay isang babala at inspirasyon. Babala laban sa kasamaan at pandaraya. Inspirasyon upang maging tapat, mapagbigay at masunurin sa Allah. Paraiso ay para sa mga may pananampalataya at gumagawa ng kabutihan. Ang bawat mananampalataya ay may kani-kanilang gantimpala na higit pa sa kanilang inaasahan. Munting payo at paalala una sa aking sarili at gayon din sa inyo. Huwag mong ipagpaliban ang salah at kabutihan. Bawat sandali ay pagkakataon para lumapit kay Allah. Ang paraiso ay hindi para sa tamad o tamad na puso, kundi sa mga nagsisikap, nagdarasal, at gumagawa ng kabutihan ngayon, hindi bukas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.